Naglaan ng special payout ng ayuda ngayong araw pero marami pa ring tricycle driver ang nganga. Walang napala. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ba naging problema sa special payout? Julius, gaya nito mga nakalipas na araw, ganun pa rin yung problema. May mga kulang na detalye raw sa datos na isinumite sa DSWD kaya kahit nga naglaan na ng special payout schedule ang pamahalaan, marami pa rin mga tricycle driver ang bigong makakuha ng ayudang ilang araw na nilang inaasahan at binabalik-balikan. Actually, naguguluhan na nga sila at di alam ang gagawin dahil tila nagtuturuan na rin ang lokal na pamahalaan at DSWD kung bakit hindi pa rin makumpleto ang bigayan ng 5,000 pisong ayuda na pantawid sana sa taas ng mga presyo ng petrolyo at mga bilihin. Kahit alam namang wala sila sa payroll schedule ngayong araw, pumila pa rin ang maraming tricycle driver sa Quezon City para ipa-verify ang kanilang pangalan. Umaasa at nagbabaka sakali pa rin silang maisama na sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pero gaya ng dati, bigo pa rin silang makakubra ng 5,000 pisong ayuda. Sakit din, siyempre. Kailangan natin wala tayong pera. Gasolina. Nag-aangad kami na makakuha ng ayuda. Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Ang masaklap, sa ilang beses nilang pabalik-balik sa payout site, lumalaki na rin daw ang ginagastos nila mula sa requirement, gasolina o pamasahe. 7 Xerox na po ako. Magkano sa 3 na yun? 3. Pipila ka pa sa haba ng pila. Minsan maabot pa ng tanghali. Uwi ka pa ng bahay, kakain ka, babalik ka uli. Pipila ka uli. Istorbo yung biyahe mo. Hindi bababa sa 6,000 tricycle driver sa Quezon City ang lumalabas na wala pang nakukuhang ayuda. Ang problema, wala pa sa 500 ang nasa payroll ngayong special payout na inilaan. Kaya hiling ng mga apektadong TODA, kumpletuhin na sana ang pamimigay ng ayuda lalo't nagkakainggitan na raw sa ibang mga kamiyembrong nakakuha na. Sana naman po, itodo na nila para matapos na po itong mga problema namin sa 3 gulong. Mabigyan na sila. Ang taas po ng gasolina. Alam naman nila natin, pag tumaas ang gasolina, tataas rin po ang bilihin. Ang iba namang nawala sa listahan ng QC, pumunta na sa payout schedule ng Caloocan lalo't may prangkisa rin daw sila roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Sabi ng DSWD, aabot na sa 85% bilang ng mga tricycle driver sa buong Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Marami pa rin daw kasing kulang na datos mula sa mga lokal na pamahalaan. Actually, nasa roster sila ng kanilang mga TODA. Ibig sabihin, active member sila. Hindi lang sila umabot sa pagbigay ng data na kailangan namin. Yung birthday, yung address, yung middle initial. Matapos sa mga tricycle driver sa NCR, nakatakda namang bigyan ng ayuda ng DSWD sa susunod na linggo ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper. Kabilang dito ang mga TNVS at jeepney drivers, pati na mga motorcycle taxi at delivery service riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Pero tingin ng ilang motorcycle taxi rider, baka hindi naman sila lahat ay mabiyayaan. Namimili sila Sa amin, wala. Malabo sa amin. Dapat hindi sa ayuda nila dinadaan. Maganda, ano na lang sa gasolinan, pababain ng gas para lahat makikinabang. Kung ang mga negosyante ang tatanungin, mas mainam daw na suspendihin ng gobyerno ang excise tax sa langis at kuryente imbis na magbigay ng ayuda. Binibigyan lang na ayuda yung particular sector. We do not agree with that. Kasi bibigyan mo yung iba hindi mabibigyan, tapos nagkakaroon pa ng losses in between. Julius, aminado ang DSWD, ilang araw lamang tatagal itong 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver. Bagamat pinag-aaralan daw nila na dagdagan ito, kailangan pa raw muna ikonsulta yan sa economic team ng pamahalaan. Yan ay lalo target muna ngayon na ahensya na tapusin at kumpletuhin ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper maging ng mga tricycle driver sa probinsya. Julius. Mon, ilang tsuper ang umihirit na doblehin o mas higit sa 10,000 pesos ang ibigay na ayuda? Sa mga nakausap mo bang tricycle driver, meron din may mga ganyang panawagan?
Well, dalawa yung sentimiento ng mga nakausap nating mga tricycle driver. Una, syempre matanggap muna nila yung 5,000 pesos na ayuda. And then pangalawa, oo, may mga parang suwestyon na talagang parang panawagan na sana madagdagan daw. Kasi nga tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 araw technically kung ititipirin itong 5,000 pesos na ayudang natanggap nila. For context, ito kasi yung panawagan din ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP ng presidente nila na si Lando Marquez na sinasabi niya na kung magbibigay doon ayuda sa iba pa mga sektor o hanay ng mga public utility vehicle drivers, dapat daw mas taasan kasi mas mataas ang maintenance cost nila. Kumbaga kung 5,000 pesos daw sa mga tricycle, dapat daw 10,000 pesos para sa mga jeepney drivers habang 15,000 naman para sa mga modern jeepney para nga daw maayos pa rin at talaga makasabay sa maintenance cost kahit papano ngayong mataas din daw ang presyo ng mga bilihin. Julius. Pareho din ba yung requirements sa ibang grupong makakatanggap ng ayuda sa susunod na linggo tulad ng mga jeepney at TNVS drivers? Tama ka dyan, Julius. Sabi ng LTFRB, same requirements. Valid na mga professional driver's license at photocopy nito lamang ang kailangan dalhin sa itatakda nilang payout schedule site or payout site na kung saan magbibigay na nga sila ng ayuda. Idadaan kasi yan sa mga lokal na pamahalaan as their venue. Pero yung listahan, again, manggagaling sa LTFRB. Julius. Mon, kabi-kabilang aberya yung naranasan dito nga sa pamimigay ng ayuda. Paano matitiyak ng DSWD na hindi na yan mauulit? Ang sinasabi, Cheryl, ng DSWD, patuloy daw silang nagsasala, nagpoproseso at nagbe-verify sa mga listahang ipinapadala sa kanila ng mga lokal na pamahalaan. Dito lamang daw sila nakadepende, kaya ito yung mga pinaprocess nila bago mailabas sa bigayan na nga ng ayuda. Pero again, ang sinasabi kasi ng mga LGU, nasabit na namin sa DSWD, kumbaga nasa ahensya na raw yung bola kung kailan maglalabas ng updated na listahan ng mga mabibigyan na ayuda. Pero ang sinasabi naman ng DSWD, in the long run, lahat daw ng mga apektadong tricycle driver ay makakatanggap. Hindi nga lang sabay-sabay, pero lahat daw ng mga kasama rin sa mga nawala sa listahan na valid o lehitimo namang mga tsuper ng tricycle, makakakuha pa rin ng 5,000 pisong ayuda. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.